Anthony Davis susunod kay LeBron sa 76ers kapalit ni Embiid. Paolo Banchero susunod na mukha ng Warriors. At Kevin Durant ni Real Talk si LeBron. Mga idol, mukhang may bago na namang superstar na minomonitor ang Golden State Warriors. Matapos mabigo ang Warriors na makuha sina LeBron James, Giannis Antetokounmpo at iba pang malalaking pangalan nitong off-season, isang bagong pangalan ngayon ang lumulutang bilang posibleng target ng franchise, ang dating number 1 overall pick na si Paolo Banchero ng Orlando Magic. Pero bago tayo mag-excite, tandaan natin na wala pang aktibong trade negotiations o indikasyon na available si Banchero. Ang usapan ay nakabase sa posibilidad na kung mag-underachieve ang Orlando Magic ngayong season, maaaring magbago ang direksyon ng kanilang franchise. Ayon sa ulat ni NBA insider Brett Siegel ng Clutch Points, matagal nang interesado ang Warriors kina Paolo Banchero at Franz Wagner. Gayunpaman, paulit-ulit na tinanggihan ng Orlando Magic ang anumang trade inquiries tungkol sa kanilang dalawang batang bituin. Ngayon, nagbago ang sitwasyon. Matapos idagdag ng Magic si Desmond Bane, mas mataas ang naging inaasahan sa koponan. Ngunit kung hindi nila maabot ang inaasahang resulta ngayong season sa ilalim ng bagong head coach na si Sean Sweeney, maaaring mapilitan ng Orlando na pag-isipan ang direksyon ng kanilang roster at dito naghihintay ang Golden State Warriors. Mas naging mabigat ang kompetisyon sa Eastern Conference. Nariyan ang Philadelphia 76ers na nadagdagan pa ni LeBron James, na natili rin sa East si Giannis Antetokounmpo. May posibilidad ding lumakas ang Toronto Raptors depende sa magiging resulta ng sitwasyon ni Kawhi Leonard. Kung muli lamang maging play-in team ang Orlando o hindi matupad ang mataas na expectations, posible umanong magkaroon ng pressure sa kanilang front office na gumawa ng malaking pagbabago. Isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit hindi naging agresibo ang Warriors ngayong off-season ay dahil gusto nilang panatilihin ang kanilang flexibility. Marami sa kanilang pinakamalalaking kontrata ang mag-e-expire pagkatapos ng season. Kabilang dito sina Stephen Curry, Jimmy Butler at Draymond Green, habang limitado lamang ang guaranteed money sa susunod na kontrata ni Kristaps Porzingis. Bukod dito, hawak pa rin ng Warriors ang karamihan sa kanilang future first round picks. Ibig sabihin, kung magkaroon ng pagkakataon na makuha si Paolo Banchero, mayroon silang sapat na assets upang bumuo ng isang blockbuster trade package. Ito ang pinakamalaking tanong. Bagamat isa siyang dating number 1 overall pick, Rookie of the Year, All-Star at may career averages na 22.3 points, 7.4 rebounds at 4.8 assists, may ilang issue ring tinitingnan ng ibang koponan. Hindi pa ganun kataas ang kanyang shooting efficiency. Mas mababa sa 45% ang kanyang career field goal percentage at wala pa sa 32% ang kanyang 3-point shooting. Dagdag pa rito, nagsimula na rin ang kanyang 5 taong kontrata na nagkakahalaga ng humigit kumulang $239.2 million. Dahil dito, may paniniwala ang ilan na maaaring hindi kasing taas ng inaasahan ang magiging trade value niya kung sakaling maging available. At ngayon, isang superstar for superstar swap ang iminungkahi kung saan maaaring lumipat si Joel Embiid sa Washington Wizards habang si Anthony Davis naman ay mapupunta sa Philadelphia 76ers. Ang Philadelphia 76ers ay makukuha si Anthony Davis, samantala ang Washington Wizards naman ay makukuha si Joel Embiid, isang simpleng palitan ng dalawang All-NBA caliber big men na maaaring baguhin ang direksyon ng dalawang franchise. Bakit gusto ng 76ers si Anthony Davis? Sa papel, napakalakas ng roster ng Philadelphia. Meron silang LeBron James, Jaylen Brown, Tyrese Maxey. Ang tanong lang, sino ang pinakaangkop na big man para sa kanila? Dito pumapasok si Anthony Davis. Hindi tulad ni Embiid na mas kailangan ng bola para maging epektibo, si Davis ay isang superstar na kayang makaapekto sa laro kahit hindi siya ang pangunahing scorer. Noong 2024-25 season, nag-average si Davis ng 24.7 points, 11.6 rebounds, 2.2 blocks. Kapag malusog, isa siya sa pinakamahusay na two-way big men sa NBA. Isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit magiging interesante ito ay ang history ni na LeBron at Davis. Magkasama na silang nanalo ng championship noong 2020 kasama ang Los Angeles Lakers. Noong championship run na yon, nagpakita si Davis ng elite playoff performance. 27.7 points, 9.7 rebounds, 3.5 assists. Ipinakita na nila na gumagana ang kanilang chemistry sa pinakamalaking stage. Kung mapunta si Davis sa Philadelphia, maaring bumuo muli sina LeBron at AD ng isang dangerous championship duo.
Para naman sa Washington, ibang sitwasyon ang kanilang kinakaharap. Kung gusto nilang magkaroon agad ng superstar na magdadala sa kanila sa level ng contender, si Embiid ang klase ng player na yon. Kapag malusog, si Embiid ay MVP level talent. Noong 2025-26 season, 26.9 points, 7.7 rebounds, 3.9 assists, 1.2 blocks. Ang problema lang, kalusugan. Nakalaro lamang siya ng 38 games. At iyon ang pinakamalaking tanong sa buong career ni Embiid. Parehong may injury concerns sina Embiid at Davis. Pero para sa 76ers, maaaring isipin nila, mas bagay ba sa amin ang isang dominant defender na hindi kailangang hawakan lagi ang bola? At para naman sa Wizards, kung magsusugal kami sa isang injury-prone superstar, bakit hindi kunin ang dating MVP na kayang magdala ng franchise? Sa ngayon, ang trade na Joel Embiid para kay Anthony Davis ay isang pure hypothetical scenario, pero ipinapakita nito kung gaano kahalaga ang fit at kalusugan sa championship race. At ngayon, may matapang na mensahe si Kevin Durant para sa mga bumabatikos sa paglipat ni LeBron James sa Philadelphia 76ers. Matapos mabuo ang bagong super team ng Philadelphia, marami ang nagsabing unfair na naman ang balanse ng NBA. Pero para kay Kevin Durant, wala siyang nakikitang problema. Sa katunayan, ipinaalala niya sa lahat na naranasan na rin niya ang parehong batikos noong sumali siya sa Golden State Warriors. Para kay KD, hindi bago ang ganitong usapan. Noong 2016 nang sumali siya sa Warriors, naging sentro rin ng matinding kritisismo ang Golden State dahil sa lakas ng kanilang roster. Ngayon, tila pareho na naman ang nangyayari sa Philadelphia. Sa pagdating ni LeBron James, nabuo ang isa sa pinakamalalakas na lineup sa NBA. Kasama niya ngayon sina LeBron James, Joel Embiid, Tyrese Maxey, Jaylen Brown. Lahat sila ay may kakayahang umiskor ng higit sa 25 puntos bawat laro. Kung magiging malusog ang buong roster, isa sila sa pinakamahirap depensahan sa buong liga. Bagamat napakalakas sa papel ng Philadelphia, naniniwala si Durant na hindi magiging madali ang lahat. Kailangang tanggapin ng bawat bituin na bababa ang kanilang shot attempts at individual statistics para sa ikabubuti ng koponan. Ito rin ang ginawa nila noon sa Golden State. Mas mahalaga ang panalo kaysa personal na numero. Malinaw ang misyon ng 76ers. Layunin nilang wakasan ang matagal ng paghihintay ng prangkisa para sa kampyonato na huli nilang napanalunan noong 1983. Samantala, hinahabol naman ni LeBron James ang kanyang ikalimang NBA championship at posibleng maging unang titulo niya kasama ang Philadelphia dahil sa lakas ng kanilang roster. Kabilang na ngayon ang Sixers sa mga pangunahing itinuturing na title contenders para sa 2026-27 season. At yan ang mahahalagang balita ngayong araw. Like, subscribe. Peace out.